Ayan, 2 weeks na lang, matatapos na yung taon na to, di ba? Kaya, ayun nga, na marami na naman tayong pagbabago. Siyempre, unang-una, magbabago yung taon. Tapos minsan din, may mga nagsasabi na parang ngayong Pasko, parang iba yung Pasko ngayon kaysa sa Pasko dati. Parang yung mga taong kasama mo dati, tapos hindi mo nakasama ngayon. Parang ang daming mga nagbabago sa mga kalagayan natin, gano'n, di ba? Pero, what a comfort, di ba, na itong message natin, yung Jesus Christ, forever the same. Di ba, na what a comfort na meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Di ba? Kagaya nga itong verse natin sa harapan, yung Hebrews 13:8, yung Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya alam nyo ba, pag tinignan mo pa nga lang tong verse natin, may isip mo na talaga na dapat pagkatiwalaan ng Panginoon. Kasi dyan sa verse na yan, sinasabi na hindi siya nagbabago. Di ba ang dami nating kilalang taong nagbago na sa atin? Naalala nyo ba na dati okay na okay kayo? Tapos ngayon, hindi ka na pinapansin, di ba? Yung mga tao na to, dati gusto kang kasama, ngayon, ayaw ka na nilang kasama. Meron din kahit sa mga pamilya natin, dati ganito tayo. Pero ngayong taon, iba na yung lagay ng pamilya natin. Ang dami na mga nangyayari, di ba? Tapos sa school din natin, iba na rin ngayon, yung pag-aaral natin, iba na mga classmate mo. Sa church, di ba, kaya sa church natin, di ba, may pagbabago pa rin na iba na ngayong taon kaysa sa nakaraan, di ba? Mga nakaraang mga naranasan natin. Pero alam naman talaga natin na laging may change. Pero thank God kasi yung Panginoon nga natin hindi nagbabago. Now we can rely di ba, sa Kanya. Kasi halimbawa isipin nyo kung ang Diyos natin nagbabago. Kunwari sabihin ng Panginoon, mahal ko kayo ngayon, ewan ko lang sa susunod. Di ba? Parang ang hirap naman na yung ganun yung Diyos natin. Sabihin ng Panginoon, papatawarin kita ngayon pero ewan ko lang sa susunod. Depende sa mood ko. Di ba? Parang pwede ba natin sabihin na, uy, Aaron, hindi magpo-provide sa'yo si Lord next time kasi mahirap na siya ngayon. Dati lang siya mayaman. Di ba? Parang kung pabago-bago yung Diyos natin na, parang ang hirap magtiwala sa Kanya, ang hirap mag-pray sa Kanya, ang hirap paniwalaan yung Word of God kung yung Diyos, pabago-bago. Pero ang Diyos natin, dapat talaga siyang sambahin at pagkatiwalaan kasi nga, hindi siya nagbabago. Di ba? Kaya diyan ka talagang may isip mo, dapat ko siyang pagtiwalaan kasi, di ba, lahat na nagbabago pero ang Diyos, hindi. Di ba? Kaya isa yan sa character ng Panginoon, yung hindi siya nagbabago. Kaya naman talagang, wala siyang katulad, hindi siya maihahambing sa kung sino-sinong Diyos-Diyosan. Kasi ang Diyos natin hindi nagbabago. Ayan, kaya ito yung sample ng mga verse. May 4 na verse ditong sample lang ng hindi nagbabago si Lord. Yan, yung Psalms 90 verse 2, sabi dyan, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, bago pa malikha ang lahat, sabi dyan, even from everlasting to everlasting, you are God. Wala pa man ang lahat-lahat, ikaw, Diyos ka na. At ganun ka talaga. Mula sa everlasting to everlasting, hindi na magbabago yun. Tapos Malakay 3:6, sabi dyan, for I am the Lord, I do not change. Di ba na yan, na hindi talaga, sinabi ni Lord na hindi ako nagbabago sa pagmamahal sa inyo, pagpapatawad, sa kabutihan, di ba, sa faithfulness. James 1:17, di ba, every good gift and perfect gift is from above and comes down from the Father of lights with whom there is no variation or shadow of turning. Ibig sabihin nitong, alam niyo yung kanta sa Great is Thy Faithfulness, sabi ko, there is no shadow of turning with thee. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Hindi siya, yan yung walang variation or shadow of turning. Na kung ano siya, yun na siya talaga, di ba? Gaya din sa Revelation 1:8, sabi dito, di ba? I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Di ba, lagi natin kinakantayan, who was and who, ano ibig sabihin nun? Ang dami naman yun, who was, who is, and is to come. Ano yun? Ang ibig sabihin lang nun, kung ano siya, siya yun. Hindi na siya magbabago. Di ba? Kaya, di ba napakaganda ng gano'n? Minsan kasi, pwedeng itong patapos na itong taon, tas parang nape-pressure tayo o pwedeng natatakot tayo na ano kaya, Lord, yung mangyayari sa akin next year? Parang ano po kaya yung mga plano ko sa susunod? Minsan may mga taong nangangamba, nag-aalala na ano na kayang gagawin nila sa susunod, ano kayang mangyari sa buhay nila. Pero isa sa makakapagpatatag ng damdamin natin o makakapagbigay sa atin ng kapayapaan, yung alam mo na ang Diyos hindi nagbabago. Na kung nataguyod ka nga ni Lord ngayong taon, ganun din, di ba? Sasamahan ka pa rin niya hanggang sa susunod. Kaya yun yung napakaganda doon. Kaya, di ba si Lord, Jesus is absolutely unchangeable. Na, di ba may kanta tayong ganyan, Holy and unchangeable, Jesus. Di ba? Kasi Jesus kasi, hindi siya nagbabago. Kaya alam natin na dapat lang talaga siyang i-worship. Kasi siya lang yung ganyan. Yung katabi mo nga, di ba, nagbago yan.
pumayat yan ngayon, tumaba, o kaya parang may gumanda dyan, di ba? Merong may mga tumalino, may humaba yung ganito. May mga iba-iba, di ba? Sa physical pa lang, nagbabago na tayo, di ba? Sa ugali din, di ba? Daming pagbabago. Pero, di ba grabing dapat talaga i-worship ang Panginoon kasi hindi siya nagbabago. Ngayon, meron tayong 3 pag-aaralan ng tungkol sa kay Jesus na hindi nagbabago. Yan, sabi nga dito, Jesus will never change in regard, number 1, in His power. Kahit kailan, hindi magbabago yung power ni Lord. Yan sabi dyan sa Matthew 28:18, nagbago yung fonts ko. Sabi dyan, and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Yan, di ba na nga dyan, di ba sinasabi dito na binigay ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan kay Jesus, so all authority has been given to me. Di ba? Talagang binigay sa kanya lahat. Ibig sabihin, Jesus is the all-powerful Lord this evening. And also notice that Jesus said that this power had been given to Him. Lahat talaga ng kapangyarihan, binigay kay Jesus. Di ba? Kaya, di ba alam niyo yung sa palengke, pag dumadaan ka, ganda, anong hanap mo? Di ba may gumaganon doon? Di ba? Parang ngayong gabi, parang yan din yung tanong sa inyo, na ngayong gabi, ngayong prayer meeting na to, anong hanap mo sa Diyos? Di ba? Hanap mo ba ng kalakasan? Hanap mo ng provision? Hanap mo ng power mula sa Panginoon? Anong klaseng power? Yung hinahanap mo sa Panginoon, marireceive mo yan. Diba? Dahil nga, makapangyarihan ng Panginoon natin. At, ano yung power na yon? Ito yung una, His creative power. Yan, Jesus was the agent of creation. Diba, mababasa natin dyan sa mga verse na yan na, ayan, lahat ng bagay, nilikha para sa Kanya. At sa pamamagitan niya. Lahat ng bagay, bago dumating yung lahat ng bagay sa mundo, nandun na siya. Diba? Bago pa magkaroon ng earth, lahat, nandun na ang Panginoon. Diba? Kaya, sabi nga dito, that is why we can say with all assurance of heart that Jesus is able. Kaya pwede mo sabihin talaga na kaya ng Panginoon, di ba? Kaya kung minsan may mga iniisip tayo, mga sitwasyon na, kaya ba to ni Lord? May gusto kang ipag-pray, tapos iniisip mo, nagdududa ka pa na, kaya ba to ni Lord? Masasabi mo na He is able, di ba? Kayang-kaya ng Panginoon kasi nga meron siyang creative power. At sabi nga dito, this is the power that makes prayer such an effective tool in the hand of the believer. Di ba kaya nga laking kapangyarihan ng meron ang isang Kristiyano kasi ang isang anak ng Diyos. Dahil pag marunong ka mag-pray, powerful ka. Di ba kasi nga prayerful, powerful. Imagine mo yung mga bagay na gusto mong mangyari, di ba, hilingin sa Panginoon, pwede mangyari. Dahil nga marunong ka mag-pray. Kaya kapag marunong tayo mag-pray, di ba, ang laking kapangyarihan na meron tayo kasi pwede tayong tumawag sa pangalan ni Jesus na powerful. Di ba? Kaya, sunod naman, His redemptive power. Yan, di ba sabi sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, di ba? Yan, ibig sabihin nito, yung tungkol sa pagpapatawad ng mga kasalanan natin, yung His redemptive power, yung kaya niya tayong tubusin sa mga kasalanan natin, di ba? Kaya sabi dito, He paid the price, and He is the only one in whom salvation can be found. Di ba na alam natin na, parang kunwari, minsan iniisip natin, kaya bang, kaya bang linisin ng Panginoon yung ganito laki yung kasalanan? Di ba sa Panginoon, walang maliit o malaking kasalanan, kundi lahat yon kaya niyang burahin at patawarin. Di ba? Kaya, pag iniisip natin, kaya pa bang magligtas ng Panginoon ngayon? Oo naman dahil He will never lose His saving power. Di ba? May mga false teacher na magsasabi na wala ng power yung blood, wala ng power yung cross. Di ba mga ganun? Pero hindi pwede mangyari yon kasi He will never lose His saving power. Di ba? Na alam natin, kahit hanggang ngayon parang iniisip mo, kaya mo pa ba Lord iligtas pamilya ko? Oo naman. Dahil hindi nalulus yung power ng Panginoon, yung saving power niya. Na Lord, kaya mo ba iligtas tong napakasamang taong to? Oo naman, dahil kayang-kaya ng Panginoon lahat yun. Dahil powerful siya. That's letter C, His protective power. Yan, Jesus is still the good shepherd. Di ba sabi nga sa John 10:11, sabi ni Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Di ba? Ito yung isa rin sa kapangyarihan ng Panginoon. Di ba kung ikaw tupa ka ng Panginoon, anak ka ng Diyos, laging kang makaka-assure na poprotektahan ka ng Panginoon. Di ba? Dahil parang kagaya sa pastol na binabantayan niya talaga yung mga sheep niya. Di ba ganon? Na ganon din yung pag-iingat ng Panginoon sa atin. Minsan, iniisip natin, Lord, may ingatan mo ba? Ano kayang mangyari sa buhay ko? Parang hanggang kailan kaya ako mabubuhay? Ano kaya maging ending ko dito sa mundo? Di ba? Minsan, marami tayong iniisip tungkol sa magiging buhay natin, ganyan. Pero sabi nga dito, He will
care for the sheep until they all arrive safely home. Alam nyo ba, hanggang makarating ka dun sa langit, iingatan ka ng Panginoon. Di ba sabi nga sa kanta na yung sailing, I'm sailing home, with Christ in my vessel, I can smile at the storm until He takes me home. Di ba? Na hanggang makarating ka ng langit, sinabi ng Panginoon na poprotektahan niya tayo. Sasamahan niya tayo hanggang makauwi ka na sa langit. Yan, kaya sabi nga din sa Psalms 23, di ba? The Lord promises to care for His sheep in every conceivable manner. Ano mang klaseng kalagayan natin, nandun ang pangako ng Panginoon na mag-care para sa atin. Yan, if He will do it for others, di ba maraming ang mga tayong Christian na kilala na nakarating sa langit ng maayos, di ba? Kaya naman ganun din, kung nangyari yun sa iba na iningatan sila ni Lord, syempre ganun din sa atin, di ba? He will see you safely to heaven, di ba? Kaya praise God dahil hindi nga nagbabago ang Panginoon sa kanyang, kanyang power, in His power. Pangalawa, Jesus will never change in regard to His promises. Yan, kahit kailan, hindi rin magbabago ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Sabi nga dyan sa Romans 4:21, and being fully convinced that what He had promised, He was able to perform. Yan, kung ano daw yung pinangako ng Panginoon, kaya niyang gawin to. Di ba hindi siya kagaya ng politiko na mangangako, tapos pag nanalo, hindi nagagawin, di ba? O yung iba na nagmamagaling lang na mamahalin kita, hindi ako magsasawa sa'yo, ikaw lang talaga. Di ba? Pero hindi naman gagawin, di ba? Paglaon, pag nakakita na ng ibang maganda. Yan, pero ang Panginoon, talagang hindi ka kakabahan magtiwala sa Kanya kasi si Lord, hindi niya binibreak yung mga promises niya, kundi tinutupad niya talaga ito. Kung sinabi niya yon, gagawin niya to. Tapos ito, tignan niyo to. In this verse, yung verse na yan, the word promise is in the perfect tense in the Greek. Nasa perfect tense pala yung word na promise doon. So, ibig sabihin, this corresponds to the perfect tense in English and describes an action which is viewed as having been completed in the past. Ibig sabihin, kompleto na. Diba? Tapos, once and for all, not needing to be repeated. Ang ganun ibig sabihin niyan, to put it very simply, when God makes a promise, He has no need to repeat Himself. But His promises are good forever. Yung promise ni Lord, good na siya forever na. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan mo na yung pangako niya na yun. Kaya kasi nga, nasa na perfect tense na siya. Diba? Kaya sabi nga dito, talagang kailangan natin na pagkatiwalaan na ng lubos yung promise ni Lord. Kaya sabi na dito, there are some precious promises that you and I have from God. Tapos alam nyo ba, yung mga promise ng Panginoon na yun sa inyo, hindi na magbabago yung isip niya, kundi tutuparin niya talaga yun. Kaya dapat kung alam natin alam natin may mga promise, Lord, inaalam talaga natin yun at tinatanggap sa sarili natin. Kasi, di ba, para sa atin ang lahat ng yun. Kaya thank you, Lord, dahil nga hindi siya nagbabago sa mga promise niya. At ano yung mga promise na yun? Letter A, He has promised to save us. Di ba, sabi nga dyan sa Romans 10:13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Kaya thank you, Lord, dahil nga pinangako niya sa atin na iligtas tayo, hindi lang iligtas yung kaluluwa natin, kundi araw-araw kung kailangan mo ng kaligtasan. Lord, iligtas mo ako sa exam na to. Lord, iligtas mo ako sa taong to. Iligtas mo ako, Lord, sa ganyan, di ba? Pinangako rin ni Lord na iligtas tayo sa lahat ng mga bagay, di ba? Kaya pag tumawag ka nga lang, di ba, sa pangalan ni Jesus, napaka-powerful na pangalan ni Jesus. Sabihin mo lang, Jesus, di ba? Yan, darating na siya to save you. Kaya sabi nga dito, when a lost sinner comes to Jesus by faith, di ba pag tayo, nagtiwala lang tayo sa Panginoon, sa pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus, nasa-save tayo by grace. At di ba after noon, meron tayong buhay na walang hanggan sa langit. And this is a promise that will never change. Kaya thank you, Lord, sa ganong bagay, di ba? And sabi rin dito, therefore, wag mo daw hayaan yung demonyo na lokohin ka. Na kung nagtiwala ka sa Panginoon, wag mo sabihin niya, ligtas ka pa kaya. Tingin mo, pupunta kang langit, ganito mga ginagawa mo. Di ba? Parang ganyan, nagkulang ka, parang kulang ka, kahit anong gawin mo, ganun. Kasi sabihin niyang ganun. Pero, kung sinasabi ng Bible na, pag nagtiwala ka kay Jesus, di ba meron kang salvation, meron kang buhay na walang hanggan, maniwala ka doon. Di ba? Kasi, yun nga, if not, di ba, kung hindi tayo tumanggap kay Jesus, then you need to be saved. And please understand that Jesus will save your soul. At kaya ni Jesus iligtas yung mga kaluluwa natin. Kaya yun yung una, He has promised to save us. Kaya iligtas ng Panginoon ang mga buhay natin, hindi lang kaluluwa, kundi sa lahat ng sitwasyon. Letter B,
He has promised to supply us. Yan, na kung may mga pangangailangan tayo, alam natin na promise ng Panginoon niya na bigay yung mga kailangan natin. Di ba? Gaya nga sa Philippians 4:19, "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Kaya sabi diyan, God will take care of you. Hindi ka man ina-assure ng Panginoon na i-maintain niya yung pagiging mayaman mo, na lagi kang ganto yung gastos mo, ganto kakayaman. Pero sabi diyan, but He will meet your needs. Pero pinramis ng Panginoon na lagi niyang ibigay yung pangangailangan. Hindi ka man niya pinramis na lagi mong mabibili yung Starbucks, lagi ka makakapag-samgyup. Kundi ang sinasabi ni Lord dito, ibibigay niya ang araw na araw mong agahan, tanghalian, hapunan, tubig, pambayad, di ba, sa mga bills. Ganon. Kaya yun mga sinasabi dito. Kaya pinramis ng Panginoon na ibigay lahat yan. Di ba, sinabi niya na huwag tayong mag-alala sa kakainin, iinumin, o dadamitin natin dahil ang Ama natin sa langit ay kagalakan na ibigay yung kailangan natin. Kaya di ba, pag dumating daw kayo sa dulo ng buhay nyo, masasabi nyo na kahit kailan, hindi talaga ako pinabayaan ng Panginoon. Di ba na lagi niyang pinrovide lahat ng needs ko. Kahit nga sa gantong edad nyo, di ba mula nung nakilala niya ang Panginoon, nag-fail ba ang Panginoon? Ginutom niya ba kayo ng ilang araw? Di ba na hindi niya ba kayo, pinabayaan niya ba kayo? Sa taon na to, pinabayaan ba kayo ng Diyos? Di ba? Nakita natin na laging nandun si Lord para mag-care para sa atin. Di ba? Kaya sa letter C, He has promised to satisfy us. Yan, di ba minsan yung parang, alam niyo yung feeling na nauuhaw ka, tapos nakainom ka ng tubig, ganun yung satisfy. Gaya nga ng sinabi ng John 4:13-14, Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." Sabi ni Jesus, pag sa akin kayo uminom, talagang lahat ng ukauhawan nyo mawawala. Kunwari, uhaw ka sa pag-ibig, huwag kang hanap ng tao na magmamahal sa'yo. Unang-una, dapat matagpuan mo si Jesus. Kasi siya yung magbibigay talaga ng love na kailangan mo. Tapos kunwari, kung uhaw ka sa pag-aaruga, ganyan, huwag ka humanap agad ng bagong nanay. Ng bagong magiging mama mo. Mimi, ganun. Kundi, humanap ka muna hanapin mo si Jesus. Di ba? Kasi matatagpuan mo sa Kanya yung kompleto na kailangan mo. Nang hinahanap ng puso, parang, Lord, bakit uhaw na uhaw ba ako sa mga heart, sa mga like sa Facebook? Bakit ba gustong-gusto kong i-view ako? Gustong-gusto ko na may mga nagko-comment, ang ganda ko, ang gwapo ko? Bakit ba, Lord, parang ganito ako kauhaw sa atensyon ng tao? Kasi nga, meron talaga tayong bawat isa kauhawan. Pero, hindi masasatisfy yun hanggang hindi natin nilalapitan si Jesus. Kasi siya yung natagpuan mo na yung pagiging kompleto mo kay Jesus, okay na sa'yo kahit 2 likes lang, 2 hearts, okay, hindi ka naman iiyak no, hindi ka made-depress dahil 3 lang yung nag-like, ganun. Kundi, alam mo yun, parang kay Jesus kompleto ka. Kaya naman, wala sa'yo yung kung yung mga ganong bagay, yung mga kauhawan. Lahat yan, kina-quench, di ba? Lahat ng mga kauhawan natin, nawawala lahat kapag natagpuan talaga natin si Jesus. Kaya sabi dito, yung when Jesus met the woman at the well, di ba yung Samaritan woman doon sa balon, sa John 4, He promised her a drink of living water that would eternally satisfy. Sabi niya, ikaw, dami mong asawa. Kasi siguro naghanap nga siya ng pagmamahal na magkikare sa kanya. Nakailan na siya. Sabi niya, pero ako, alam mo ba, kung iinom ka dito sa tubig na meron ako, hindi ka na mauuhaw hindi sa lalaki. Hindi ka na mauuhaw sa kung ano-ano. Sabi niya, kaya di ba nung natagpuan niya si Jesus, iniwan na niya yung timba niya. Hindi na ako nauuhaw, sabi niya. Kaya parang natagpuan niya na kasi si Jesus. Kaya yung ibig sabihin nito, di ba, parang yun nga, He also promised to satisfy the hungry soul. Na marami talaga tayong mga longing na, Lord, bakit gusto ko ng maraming ganito? Parang gusto mo ng maraming chocolate, maraming mapasyalan, gusto mo ng maraming pera. Yung parang hindi matigil yung ganong desire mo. Pero alam nyo, pagka natagpuan na natin ng Panginoon, yung parang yun nga, parang hindi ka na ganon kahabol sa maraming pera, hindi ka na ganon kahabol sa mga kung ano-ano. Kasi sinasatisfy ka ng Panginoon, na parang naisip mo, sapat na ang Panginoon, at konting ganito, na masaya ako, ganyan. Pero sabi daw dito, why does it seem that most Christians are unsatisfied? Pero bakit daw, kahit may mga Christian na, natagpuan na nila si Jesus, pero bakit parang hindi pa rin sila satisfied sa buhay nila? Parang gusto pa rin nila ng maraming ganito, habol na habol pa rin sa mga ganyan daw. Kasi daw, many have never learned the secret of genuine contentment. Kasi hindi naintindihan ng mga tao pa yung contentment. Di ba sabi nga doon sa verse sa Bible, di ba? Ano yun? Godliness with contentment is a great gain. Na talaga naman pagka, alam mo yun, kunwari ngayong Pasko,
buti nga at least may spaghetti, may Shanghai. Okay na yun, di ba? Hindi yung, pagtingin mo ng Facebook, may lechon doon, may ano sila. Sila may ganto, sila pinopost pa nila yung dami ng handa nila, kami ito lang, di ba? Parang dahil nga dyan sa social media, nagiging unthankful nga yung mga tao. Kasi, ba't ganun? Nung Christmas party namin, ganito, yung sa kanila, ganyan. Di ba? Parang, kunwari, yung care group couple, masayang-masaya kayo. Pero baka sa susunod naman, ay, Christmas party ng adult, nakakaingit naman, ba't yung amin, ganun lang? Thankful kayo kasi wala pa kayo nakikita sa susunod, di ba? Pero, pag nakakita na naman kayo, ba't sila, ganyan? Buti pa yung kids, bakit bata ka ba? Di ba? Di ba, yung mga bata, talagang, ayan, special talaga sila pag Pasko, di ba? Pero yun nga, na dito, yung parang, yung secret ng pagiging content, di ba, na sa Shopee, doon mo nakikita, wala pa akong gantong damit, hindi ako masaya hanggang wala akong gantong damit. Di ba? Kunwari parang kada tingin mo sa Shopee, wala akong ganto, dati talaga, di ba simple lang pamumuhay natin. Nung, alam ko yan, wala dati, simple lang talaga mga bahay. Pero pag tumingin ka ngayon sa Shopee, nakikita mo, wala akong ganto, kailangan ko siguro to. Ay, may ganito palang klase. May ganito palang dati yung kutsilyo mo, isa lang. Okay lang naman yun sa'yo. Nung nakita mo, may set pala ng kutsilyo. May kutsilyong pa gano'n, may mga pa gano'n yung cut. Di ba? Parang maisip mo, kailangan ko rin siguro to. Di ba? Parang gano'n. Parang, ang dami natin nakikita doon na parang, totoo, hindi natin kailangan. Pero dahil naisip mo lang, may ganito pala. May ganito pala, gano'n. Kaya yun, na-attempt tuloy tayo na parang inisip na, hindi ako titigil hanggat wala akong gano'n. Kaya, pero yun nga, sabi nga dito, most Christians think that they have things to satisfy them. Think that they have to have things to satisfy them. Na maraming Christian, iniisip nila, kasi siguro kailangan ko to para sumaya ako, ganyan-ganyan. Pero they have never learned to be happy with Jesus and what He can give. Na hindi naisip kasi nila na parang marami pa siguro silang kailangan. Pero ang totoo, di ba, si Jesus talaga yung pinakakailangan natin. Sabi nga dito, it would do us well, all well, to remember that in Jesus, we find all we need. Di ba, may kanta nga tayong, He's all I need, He's all I need. Di ba, yung mga gano'n na, Jesus is all we need. Na, yun nga na, yung makiano mo dyan na, hindi naman itong, relationship yung ikakasiya ng buhay ko talaga. Yung parang kunwari, pag wala kang boyfriend sa Pasko o girlfriend, lungkot naman, parang wala akong ka-holding hands. Ganun. Parang, kunwari, sa mga ibang di ba, parang ang dami nating mga nilalong, di ba? Pero dito nga, maisip natin, pag naisip mo talaga, pag natagpuan mo talaga si Jesus sa buhay mo, ng malalim talaga, ma-realize mo na siya lang pala talaga kailangan natin. Kaya minsan, di ba, sa Pasko, dapat bonus lang yung makatanggap tayo mga regalo, mga ganito at ganyan. Pero, di ba totoo naman, si Jesus talaga yung kailangan natin sa buhay natin. Kaya masaya na tayo naman matanggap natin. Kasi may kompleto na tayo sa sarili natin, di ba? Dahil may Jesus tayo. And He knows our needs and will take care of the things which we lack. At pinangako ni Lord, di ba, ano man yung mga kailangan natin, ibibigay niya yan. Kasi ayun nga na, alam niya yung mga kailangan natin. At kung may kulang pa sa'yo, sa buhay mo, mga kulang ka pa ngayon, ipoprovide yan lahat ng Panginoon. Dahil promise niya yun, di ba? To supply all our needs. Tapos sunod, letter D, He has promised to secure us. Secure, di ba? Yan sabi nga sa 1 Peter 1:5, who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. Ibig sabihin, kept by the power of God, di ba? Naiingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sa John 10:28 din, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Alam niyo yung snatch, di ba yung sa cellphone, in-snatch, nakuha. Pero sabi dito ng Panginoon, hindi ka daw pwede mas-snatch sa kamay niya. For example, si Althea, nasa kamay na siya ng Diyos, hindi siya makukuha ng demonyo. Kasi hawak siya ng Panginoon. Kaya, kung minsan may mga time na inisip mo, Lord, mawawala na ba ako sa'yo? Parang mapapalayo na ba ako sa'yo? Huwag kang magpadaya kasi hindi ka mai-snatch sa kamay ng Panginoon. Na hindi ka malalayo sa pag-iingat ng Panginoon. Kaya sabi nga, simply stated, if you have ever been saved, then you will ever be saved. Kaya kung ligtas ka talaga. Huwag ka man na magduda na papunta ka talaga sa langit. Kasi Jesus didn't save you to abandon you along the way. Diba? Hindi ka naman ililigtas ng Panginoon tapos iiwan ka na lang niya. Kundi, ililigtas ka niya hanggang sa kaduluduluan. Diba? Kaya, gagawin nga daw tayong trophy of grace. Yung pagdating mo sa langit, ito yung trophy of grace ko na nandito siya sa langit dahil sa biyaya ng Diyos. Na He will ever keep His saints until they arrive safely home in glory. Na huwag kang mag-alala sa buhay mo, hanggang ending ng buhay natin, sasamahan tayo ng Panginoon. Kahit ano pang mga ilang taon, mga ibalita sa TV,
alam natin na ang Diyos, iingatan tayo. Nandun tayo sa kamay niya. Kaya siya bahala sa buhay natin. I wonder how people believe that a God who can keep them, can save them. Tingnan nyo ba, kung sinabi ni Lord, kaya niya tayong iligtas, hindi niya ba tayo kayang protektahan? Di ba? Kaya i-keep. Kung iniligtas ka ng Panginoon, kaya kanyang i-keep hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo, ligtas ka pa din. Di ba? Kaya kasi nga sabi dito, God justifies the sinner. He declares us righteous, putting away all our sins. Alam niyo ba yung past, present, and future na kasalanan natin, pinatawad ng Panginoon. Di ba? Kaya naman, hindi ka na mag-aalala na, ligtas ba ako, mapupunta pa rin ba ako sa langit ngayon? Di ba? Kung nagtitiwala ka kay Jesus as your Savior, meron kang buhay na walang hanggan. And letter E, He has promised to sustain us. Yan, yung parang pag sinabing sustain kasi, Lord, hindi ko na kaya. Parang kaya ko pa ba? Ganun. Yung parang alam niyo yung mag-give up na yung parang ka nang mahihimatay, parang ganun. Pero sabi sa 2 Corinthians 12:9, and He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Ibig sabihin nito, yung parang pag may mga time na, Lord, di ko na kaya, di ko na alam paano. Kahit nga ngayong araw parang, di ba, sobrang busy ko nga kahapon. Tapos parang ako nga pala magpipreach ngayon. Sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. Lagi kong inaalala, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Pag hindi mo na kaya, napapagod ka, ganun. Parang pagod ng katawan. Na Lord, kaya to, kaya mo to. Di ba? Yung power ng Panginoon ay mararanasan mo. Kaya kapag mahina ka, maisip mo na opportunity to para maranasan ko yung kalakasan ng Diyos. Kasi pinangako niya na i-sustain ka, pag hindi mo na kaya, sasaluhin ka niya. Sabi rin sa Matthew 28:20, and lo, I am with you always. Hindi yan sa lolo, ha? Yan. Even to the end of the age. Yan. Bati lang yan, and lo. Tapos sabi ka dito, di ba alam niyo yung pag minsan nanghihina ka, pero pag may kasama ka, parang kaya mo pa. Di ba? Siyempre, may kasama naman ako, hindi ako kakabahan, hindi ako parang pag gusto mo na mag-give up, pero pag sinabi sa'yo, samahan kita, parang lumalakas loob mo, parang feeling mo kaya mo pa kasi may kasama ka. Kaya parang minsan pag inisip niyo, mag-isa na lang ako, pag mag-isa ka na gusto mo nang sumuko, isipin mo kasi kasama mo si Jesus. Kasi pag kasama mo siya, may isip mo, nga pala, hindi pala ako mag-isa. Tutulungan ako ni Lord, kaya ko to. Pero pag inisip mo kasi mag-isa ka, doon ka na mag-iiyak magdadrama ka na, luha-luha ka na sa kama mo, mag-isa ako, ganyan-ganyan. Pero pag inisip mo, nga pala, may kasama pala ako, kasama ko si Jesus. Kunwari, parang pag naglalakad, lahat may kasama, ikaw wala. Isipin mo, kasama ko nga pala si Jesus, hindi ako malulungkot, di ba? Kaya yun, na alam natin na hindi niya tayo iiwan, kaya lalakas yung loob natin. Kaya sabi dito, God has promised to give us grace along the way. Huwag kang mag-alala kapag may mga time na parang pasuko ka. Kasi bibigyan ka ni Lord ng grace kapag hindi mo na kaya. Di ba? Parang, nakikita kita, parang nakikita kong ganito na yung sitwasyon mo. Ito yung grace ko, sasabihin ni Lord, para makayanan mo yan. Kaya God did not remove the burden borne by Apostle. Yung verse kasi kanina, di ba, yung my grace is sufficient for you. Verse yun kay Apostle Paul kasi hinang-hina siya that time. Pero di ba, anong ginawa ng Diyos? Tinanggal ba yung burden niya? Hindi, di ba? Kundi ang ginawa, instead, He gave him grace to bear the burden. Nahirap. Lord, nahirapan ako, alisin mo na to. Hindi niya inalis, di ba? Kundi, sabi niya, bibigyan kita ng grace para makaya mo yan. Di ba? Kaya, ganun din sa atin, minsan, hindi tinatanggal ng agad yung problema natin, kundi, binibigyan tayo ng grace ng Panginoon para makayanan nating makalampas dyan. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ka mababaliw, hindi ka masisiraan ng loob, hindi ka mag-gigip, hindi ka magbabackslide. Kasi, yung grace ng Panginoon sapat. Di ba? Para makayanan mo yan. Makakatawid tayo ng New Year ng matiwasay. Di ba? Kasi nga, nandun ang Panginoon. Kaya sabi dito, please know that no matter what you are called upon to face in life, you can face it with the assurance that Jesus will always be there. Di ba? Nandyan si Jesus. Di niya tayo iiwan. Nakakapagpalakas talaga ng loob. May tao pa nga lang na magsabi sa'yo, hindi kita iiwan. Nandito ako lagi. Back to back. Di ba? Lagi ako nandyan. Isang tawag mo lang sa akin, nandyan ako. Parang di ba, nakakatuwa yung ganong sabihin ng isang tao. Pero sa Panginoon palalo, yung tao, pag nag-away nga tayo, hindi ka na makontak, di ba? Pero pag kay Lord, talagang doon mo masasabi talaga na hindi siya nang iiwan, di ba? Kasi hindi siya nagbabago. Kaya that He will give grace and that He will keep things under control, that He will use every trial and valley for your good. Na ano man mga pagdaanan mo, maging pagsubok mo, tandaan mo na magiging sa ending para yun sa kabutihan mo. Diba? Kaya magtitiwala ka talaga sa Kanya. At pangatlo, Jesus will never change in regard to
His personality. Yan. Kung ano siya, yun talaga siya. Sabi nga dyan sa Hebrews 1:12, like a cloak, you will fold them up, and they will be changed. But you are the same, and your years will not fail. Di ba? Sabi, you are the same. Ano yung mga bagay na hindi magbabago sa Panginoon? Una, He is love. Ang Diyos natin, di ba, ay Diyos ng pag-ibig. 1 John 4:8, he who does not love does not know God, for God is love. Di ba, na ang Diyos, hindi siya magbabago sa pagiging mapagmahal sa atin. Yan, everything He does is an expression and outgrowth of His love. Lahat ng gawin ng Panginoon, dahil yun sa pagmamahal. Ganon. And He will never change. Dahil lahat ng makikita mong gawin ng Panginoon, dahil ang reason, pag-ibig. If God is love, and He is, then there will never be a time when you will not be loved by God. Oh, gets nyo ba? Tagalogin ko. Ayan. Saka na lang kayo mag-pag tinagalog ko. Ayan yung, ibig sabihin, walang time na hindi ka mamahalin ng Panginoon. Sa lahat ng time ng buhay mo, mahal ka niya. Di ba? Kaya yun. Gets na natin. Nakaka-touch, no? Ayan. Na walang time sa buhay mo, parang sa time na malungkot ka ba, masaya, may problema o wala. Sa lahat ng panahon na yon, nung age ganto ka, nung age ganyan ka, kahit nga nung hindi mo pa kilala si Lord, mahal ka na niya. Diba? Kaya makikita niyo dyan na, kasi nga, Diyos siya ng pag-ibig. Kaya sabi rin, God love you before He save you. Bago ka pa niya iligtas, mahal ka na niya. Diba? He loves you now and He will love you forever. Diba? Kaya, He is love and you are the object of His love. Kaya hindi porke wala tayong boyfriend nga o asawa, malungkot na tayo ngayong Pasko. Kasi 'di ba mahal na mahal tayo ng Panginoon, 'di ba? And He will love us forever. Kaya tandaan natin 'yan na sa lahat ng nangyari sa buhay natin, pinapakita ng Panginoon mahal niya tayo. May dahilan siya sa lahat. And letter B, hindi magbabago na si Lord ay light. He is light. Sabi nga sa John 8:12, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Light of life. Ayan, kaya naman, di ba, siya ang nagbigay ng liwanag sa buhay natin. Kaya, sabi nga, di ba, ang pinaka-purpose bakit dumating si Jesus sa mundo, para paliwanagin yung lahat ng mga na nadidiliman sa buhay nila. Yung parang alam nyo, di ba, ang dilim kasi ng kasalanan, di ba, yung pag namumuhay pa tayo noon sa kasalanan, nung wala tayong pagkatakot sa Diyos, ang dilim-dilim ng buhay natin. Pero, dumating ang Panginoon para magliwanag sa atin, di ba? Para ipakita sa atin kung sino ang Diyos. And sabi nga, He is still in that business tonight and He will ever be. Na, kunwari, kung may mga sitwasyon sa buhay niyo ngayon na parang nadidiliman kayo na, Lord, yung ibig sabihin kasi na nadidiliman, parang nawawalan kayo ng pag-asa. Na parang, Lord, parang wala ng parang wala na magiging liwanag. Parang feeling mo wala na. Kaya nga, di ba, may kantang, yung favorite din ni Papa, yung There's a Light at the End of the Darkness. Yung parang, alam niyo yung sa, dumadaan kayo sa tren, yung may tunnel doon, ang dilim-dilim, parang dilim. Tapos parang ang tagal-tagal pa. Pero pag nandun na kayo sa dulo, makikita mo, may liwanag doon. Big sabihin, alam mong lalabas ka din. Lalo na kung nakapasok kayo ng kuweba, tapos naligaw kayo. Di ba parang, ano na to? Lahat na ng puntahan mo, may napanood din akong mga palabas na ganun. Siyempre, di ba, tapos nung nakakita yung bida ng parang may liwanag, siyempre natuwa ka din, ay may pag-asa, makakalabas siya. Yung parang ganun. Kaya parang sa atin din, pag ang dilim-dilim na ng sitwasyon sa buhay natin, tandaan mo, He is the light. Di ba? Kaya naman, alam mo na, laging bibigyan ka niya ng pag-asa. And He is the light and He will ever be the light. Hindi siya yung Christmas light na napatay sindi, kundi lagi siyang liwanag. Di ba? Lagi ka niyang bibigyan ng pag-asa kapag nawawalan ka na ng pag-asa. He offers hope to those in darkness this evening. He can and will bring them out into the light of God. Kaya huwag ka mag-alala pag feeling mo ang dilim-dilim na, ibig sabihin na malapit na mag-umaga. At letter C, He is life. Yan, siya ang buhay. Sabi nga sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. At John 1:4, in Him was life, and the life was the light of man. Yan. Kaya sabi nga dito, Jesus is not just another life. Hindi siya yung another life. Okay, bibigyan niyo ba ako, Lord, ng another na buhay? Ganun. Kundi, He is the life. Pag wala ka kay Jesus, wala kang buhay. Paki-next. Ayan. Wala kang buhay pag wala ka sa Kanya. Di ba kaya nga may quote tayo na, true life begins when Jesus comes in. Doon ka nagsimulang mabuhay nung dumating si Jesus sa'yo. Kasi yung mga time na nabubuhay kang wala si Jesus, hindi mo pa talaga alam yung meaning ng buhay mo. Pero nung nakilala mo siya, nalaman mo na naliwanagan ka na, okay,
Kaya pala ako nabuhay, di ba? Dahil sa Panginoon. Sabi nga, it is in Him and in Him alone that dead sinners can live. Sa pamamagitan lang ni Jesus, kaya mabuhay ng lahat ng mga patay sa kasalanan. Siya lang ang pwedeng bumuhay sa kahit sinong nasa, yung buhay ay nasa kasalanan. Kaya tayo rin, di ba, nung nakilala natin si Lord, nabuhay tayo. Dati mga zombie tayo, di ba, yung parang buhay na patay. Pero nung nakilala natin si Jesus, nagkaroon na talaga tayong totoong buhay. At tuloy-tuloy na to hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga, to know Jesus is to know life. Kapag kilala mo si Jesus, doon mo lang malalaman yung meaning ng buhay. And to be without Him is to abide in death. At lahat ng wala kay Jesus, di ba magkakaroon nga sila talaga ng death? Di ba? Kasi kay Jesus lang may buhay. Di ba kaya nga yung sa hell, eternal death yon? Kasi wala si Jesus sa kanila. Kaya sabi nga, every man was created by Jesus and has life today because the Creator breathed the breath of life into man. Di ba na, dahil sa binigay sa ating buhay ng Espiritu ng Panginoon ng buhay, di ba? Nabuhay tayong lahat. And He is the Creator of life and He is the Sustainer of life. Di ba? Kaya dapat tayo, lagi natin ipakitang may buhay tayo. Di ba? Hindi yung, wala na akong gana mabuhay, ayoko na. Dapat nga hindi lumalabas sa bibig natin, gusto ko na magpakamatay. Di ba? Hindi yan, kasi nasa'yo si Jesus. Kapag lang nawawala tayo sa pagtingin kay Jesus, kaya natin iniisip na gusto mo na magpakamatay, ganun. Mali yun. Kasi siya ang nagbibigay ng buhay. Di ba? Kaya kapag feeling natin, ayaw na natin mabuhay, sabihin mo, Lord, kayo po magbigay sa akin ng life, di ba? Na ikaw talaga yung maging buhay ko. Yan. Sabi nga dyan, and this will never change. For a man to truly live, he must know Jesus. Di ba? Kaya para matotoong magkaroon tayong life to the full, kailangan makilala natin talaga ang Panginoon. Letter D, He is Lord. Yan. Sa Acts 2:36, sabi dyan, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, sinabi dyan si Jesus ay, whom you crucified, both Lord and Christ. Siya ay Diyos. Kaya sabi nga dito, no one makes Jesus the Lord of their life. Hindi porke sinabi mo, si Jesus Lord siya, naging Lord na si Jesus. Si Jesus, Lord na siya kahit hindi mo pa ni-recognize. Kahit hindi mo pa sinabi na Lord siya, matagal na siyang Lord, di ba? Kaya whether you and I acknowledge it or not, Lord talaga si Lord. Noon pa man, hari na siya. At siya ay namumuno sa lahat. Kaya sabi nga, this world, yung mundo daw natin na to, parang, di ba, parang hindi sila nabubuhay na may Jesus, na may Lord, may Diyos talaga. Pero hindi naman nababago noon yung katotohanan na Lord si Jesus. Whether kahit tanggapin nila si Lord as Lord nila o hindi yung nagbabago na si Jesus ay Lord talaga. May mga church din, may mga Kristiyano na parang nabubuhay na parang hindi Lord si Lord, pero hindi pa rin mababago yun yung katotohanan na si Lord ay Lord. He will ever be Lord, He is Lord. Di ba na, kahit anong mangyari, di ba, darating ang time, every knee should bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kaya di ba, kaya nga, yun, tinuturo natin yung sa 1-to-1, di ba, na dalawa lang yan. Darating yung time, luluhod ka dahil Lord mo si Lord, sinasamba mo siya. O mapapaluhod ka na Lord kasi natakot ka. Di ba? Nalaman mo, Lord nga talaga si Jesus. Ganon. Kaya, pero tayo, dahil in-acknowledge natin si Lord as Lord, di ba tayo isa sa mga luluhod para sumamba, hindi luluhod dahil nanginig ka, natakot ka. Yeah, He is Lord, and the best you and I can do is live like we know it and honor it. Di ba? Kaya naman, tsaka, pag naisip mo talaga na parang, Lord, ano na nangyayari sa mundo namin, lagi mo tatandaan na He is Lord. Kontrolado pa rin ng Panginoon ng lahat na nangyayari sa mundo, sa buhay natin. Kaya naman yun, hindi tayo mapupunan ng pangamba. Halimbawa ito, di ba? Sabi nga, this world around us, even our very lives, are in constant state of flux. Things are always changing for you and me. Di ba iba-iba talaga, ang daming mga pagbabago sa buhay natin. Ngayong taon, daming nagbago. Ngayong buwan, daming nagbago. Ang dami mga balita, di ba, na pwede magpatakot sa atin. Pero di ba, sabi nga dyan, I find it very refreshing and comforting to know that the God I serve and the Lord I have received as my Savior will never change. Di ba na makakomfort ka talaga na yung Jesus na meron ako, hindi magbabago. Kahit ano pang sabihin ng mga balita sa TV, mangyayari sa mundo, magugunaw na mundo, may tatama na mga asteroid, mga ganyan-ganyan. Di ba, parang ang dami parang yung solar flare, ganto-ganto, dahil mangyayari. Pero alam mo yun, mapapanatag yung kalooban mo, thank God may Jesus ako, na hindi nagbabago. Kaya naman alam ko na siya ang bahala sa aking buhay, ano man mangyari.
anumang parang di mo alam kailan ba darating si Lord, ano pa yung mga mararanasan natin sa susunod. Pero salamat dahil alam natin yung pangako niya at kung sino siya. Di ba? Kaya kahit ngayong gabi, kung may mga gusto kayong ipag-pray sa Panginoon, ano yung mga gusto nyo ilapit sa Kanya, tandaan natin, di ba, yung mga promise ng Panginoon na yun, pati yung mga unchanging na katangian niya, di ba? Na tandaan natin na mahal tayo ng Panginoon at ano man yung mga bagay na gusto nating ilapit sa Kanya, di ba, ay itawag lang natin sa pangalan ni Jesus na napaka-powerful. Kaya di ba, pag minsan na ano rin ako pag may mga karanasan ako, mga pagbabago sa buhay, yung parang, dahil, syempre, ako kasi dati, hindi ako madaling yung maka-adjust sa pagbabago. Yung parang ang tagal kong makamove on, parang gano'n. For example, nawala si mama, parang gano'n. Parang, alam mo yun, hindi ka makamove on na iba na yung setup. O kaya, biglang nagbago yung ganitong bagay. Parang, parang it takes time para maka-adjust ako sa pagbabago, gano'n. Pero pag nandun ako sa mga time na dulungkot ako, parang nahihirapan ako tanggapin yung pagbabago. Naalala ko yung kanta na to, yung Yesterday, Today, and Forever. Naalala ko, maraming times din na kinakanta ko yan na umiiyak ako. Kasi naka-comfort ka na, oo nga, si Jesus, hindi siya nagbabago. Kahit iba na yung setup, iba na yung mga sitwasyon. Di ba sabi nga, di ba yung yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Di ba kaya, maano mo dyan na all may change, but Jesus never. Di ba kaya, thank you Lord, dahil nga, ganun siya, na hindi siya magbabago. Kaya, parang lahat ng mga naging relationship mo kay Lord mula noon, na di ba naging tapat siya sa'yo, ang dami mong naranasan sa Panginoon ng kabutihan niya, mararanasan mo pa rin yun ngayon kasi still na hindi siya nagbabago, di ba? Pati yung kanta natin, Because He Lives, di ba? Pag hindi mo na kaya yung mabuhay bukas, di ba? Parang marami kang kinakatakutan para sa mga susunod na araw, susunod na taon. Yan, thank you Lord kasi because He lives, I can face tomorrow, di ba? Kaya, yan, all fear is gone kasi He holds the future, di ba? Kaya, masaya pa rin mabuhay kasi life is worth the living kasi nga, may Jesus tayo. May Diyos tayo. Kaya yan yung kinaibahan natin sa lahat ng mga tao sa mundo. Dahil may Jesus tayo, ganun tayo kapanatag, di ba? Na alam natin, Lord, hindi mo kami pababayaan. Tsaka, alam namin yung mga pangako mo, na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. Kaya doon tayo magiging at peace, di ba, sa pagtitiwala sa Panginoon. Pati sa pagpipray natin ngayong gabi, di ba? Ano man yung mga cares and concern natin, tandaan natin na mahal tayo ng Panginoon, may care siya sa kung ano yung, yun di ba, yung if it matters to you, it matters to the Master. Diba? Kaya, ayan, ibigay talaga natin lahat yan sa Panginoon at buong puso natin siyang pagkatiwalaan.